loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganon po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. Buenaventura, how well do you know the president? Gaano nyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. And starting from 1988, you work for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Maaari nyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We hour in the morning. Tapos sabi niya, pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila. Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa Quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo na sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president, yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president, you will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po. But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving to us right now can you kindly not translate that entirely to Tagalog? Para Mr. Buenaventura, Sorry. kanina po tinanong sorry, ko ma'am. kayo Sorry, Your Honor. kung atin pong graduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganun po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po.
At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At namang, kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yon? yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Can we please flash the pictures? The 2 old pictures? There. Maaari nyo po bang ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung nakatindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog doon sa gitna? Si dating presidente po. At sino naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Taga-media po. Taga-media. Saan po ba kuha itong letratong ito? Sa kuwan po, sa Turil, yung sa lang Eden Bayabas po, hindi pa yon, wala pa yung, Mga anong taon po ba kuha itong letratong ito? hindi ko lang maalala. Hindi ko lang maalala, Your Honor. Approximate year lang po. Perhaps you can base it on the looks of the former president. Batang-bata pa po siya dito. If you started in 1988, Early 90s, Your Honor. early 90s, so mayor na po si President Duterte during that time. Yes, Your Honor. As early as then, gano'n na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo, no? Kasi kahit mga media ang kasama, kayo pa rin ang kasama niya. Tama po ba? Ako kasi ang security driver, Your Is Honor. Turil outside Davao City? Within Davao City, Within Your Honor. Davao City. Can we flash the next picture, please? Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo. Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. I think nakikilala ko po siya. He's the former president. Tama po ba? Ay, yung isa, ma'am. Yung dalawa kasi nakabilog, ma'am. Yung isa, ma'am, hindi ko kilala. Itong isa, ma'am, kilala ko. He's the former president. At ito pong nasa bandang kaliwa. Sino po ba yon? Hindi ko kilala yan, ma'am. Hindi niyo po nakikilala. Yun pong nasa likod. Ay, hindi po. Hindi niyo rin po kilala. But at least the first picture, Mr. Chair, shows that as early as 1990s, Mr. Buenaventura is already with the president, and having spent 10 years of his police career with the president during the time as mayor of Davao City, I wish to believe that he has given so much loyalty and dedication to the president, as proven by his recent answers. Ang sabi po niya, kung kailangan niyang ialay ang buhay niya to save the president, gagawin niya. At kung kailangan niyang magsinungaling to save the president, Ang House Squad Committee noong Huwebes, emosyonal na ibinahagi ni Guban kung paano nasira ang kanyang reputasyon at karera sa gobyerno dahil sa Davao Mafia. Ayon kay Guban, hindi niya mapigil ang kanyang emosyon na magkahalong galit at tuwa dahil sa kabila ng mga pangyari, buhay pa rin siya. Si dating Police Colonel Eduardo Asierto na biktima rin umano ng Davao Mafia. Hindi na nagbigay ng dagdag na detalye itong si Guban hinggil sa Davao Mafia, ngunit dati niyang idinawit ang mga kaanak at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang malaking operasyon ng pagpupuslit umano ng droga. Nauna nang inihayag ni Guban na kabilang umano itong si Davao City Congressman at dating presidential son Paulo Duterte, si Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at ang negosyanteng Chinese at dating presidential economic advisor na si Michael Yang, at pagmamayari ng mga malalaking magnetic lifters kung saan itinago ang daang-daang kilo umano ng shabu na ipinasok sa bansa noong taong 2018. Nag-umpisa ang kontrobersiya nang dumating sa Maynila mula bansang Vietnam ang mga steel-plated lifters kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang dalawang lifter na naglalaman ng 355 kilo ng shabu, habang nawawala naman ang apat pang lifter na naglalaman ng humigit kumulang 1.6 million tons ng droga na may halagang 11 billion pesos.
Ang malalaking kargamento ng shabu umano ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng droga naman sa mga kalye. Noong 2018, tumistigo si Guban sa Senado laban kay Asierto. Ngunit ngayon sa kanyang pagharap sa House Quad Committee, sinabi niyang nakatanggap siya ng pagbabanta sa kanyang buhay para idiin itong si Asierto. Si Guban naman ay nahatulan kaugnay ng kontrobersyal na pag-aangkat ng droga, habang ang kanyang kasamang akusado na si Asierto ay nagtago simula noong 2019. Sa pagdinig nga kahapon, hindi napigilan ni Guban ang kanyang emosyon nang makita si Asierto na tumistigo rin sa pamamagitan ng video conference. Tinanong ni Quad Committee Co-Chair Santa Rosa City Representative Dan Fernandez si Guban hinggil sa ipinakitang emosyon kung ang mga luha ba niya ay sanhin ng pagkakanulo kay Asierto. Sa kabila ng pagpigil ng emosyon, nagpasalamat si Guban sa komite sa pagbibigay ng pagkakataon upang tumistigo at pinayagan siyang ipakilala sa publiko itong si Asierto, ang kanyang kaibigan at kapwa survivor na ayon sa kanya ay kasama niyang nakipaglaban sa mga maimpluwensyang mga tao o grupo at inilagay ang kanilang mga buhay sa panganib para magsalita at lumaban para sa katotohanan. Sa pagpapatuloy pa ng mga pahayag ni Guban, inihag nito ang pagkadismaya tungkol naman sa kawalan ng katarungan sa ilalim ng administrasyong Duterte at sa kanya ang war on drugs ay hindi naging patas at pinili lamang ang ilang grupo na poprotektahan.